Isang balitang tila isang dambuhalang lindol ang kasalukuyang gumigimbal sa bawat sulok ng Pilipinas matapos maglabas ang Korte Suprema ng isang matinding desisyon na direktang kumukontra sa kapangyarihan ng Malacanang. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga lihim na koridor ng hustisya, tuluyan na umanong bumasag ang kataas-taasang hukuman sa katahimikan at ipinatitigil ang lahat ng operasyon ng palasyo sa gitna ng isang nakakangilong alegasyon. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga bodyguard sa loob ng palasyo habang pilit nilang hinahanapan ng paraan kung paano sasalagin ang bagsik ng batas na tila mitsa ng isang bombang sasabog na anumang sandali. Dahil sa hindi inaasahang pagbaliktad na ito ng korte, ang tanong ng nakararami ay ito na nga ba ang huling hininga ng administrasyon na tuluyan na nga bang aarestuhin ng Pangulong Bongbong Marcos? Maririnig ang mga bulong-bulungan sa kailaliman ng mga sangay ng gobyerno na nakahanda na umano ang mga operatiba at ang mga posas na gagamitin para sa pinakamataas na pinuno ng bansa. Tila binabahanan ng malamig na pawis ang bawat opisyal dahil sa takot na ang bawat pader ng kapangyarihan ay gumuho sa tindi ng pressure na hatid ng hustisya ngayon lamang nagpakita ng ganitong kabagsik na walang sinasanto at walang pinipili. Ito na nga ba ang katapusan ng maliligayang araw at ang simula ng isang madilim na yugto sa ating kasaysayan na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan? Si Balaling, si Ping Lacson, siya yung natatakot ngayon. Natatakot sila sa sarili nilang multo. Mayawa na dyan, iba na yung USP. Si Cayetano na yung USP. The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. But you categorically deny, sir, na may niluluto po kayo. The minority always wants to be the majority. So sir, nangihilo pa rin kayo ng ilang members ng... So ibig sabihin, may nagluluto. Ang inaan yung pumikap, niluluto na nga. Hindi pa matigas, malambot pa. Not actively. May timing yan eh. Di ba yung... Ulitin natin ha, may timing. Yung timing. Gusto ko yung timing eh. Pero nung sinasabi niyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. But you categorically deny, sir, na may niluluto po kayo. The minority always wants to be the majority. Yun! So sir, nangihilo pa rin kayo ng ilang members ng... Yun na yun. Mahina kayong pumikap eh. Tuloy! Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Di syempre solid pa sila. Oh. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino, pumayag sila na ako yung minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babaril. Sila din magsasabing may plot. Eh silang na nga nagplat-plat. Election pa lang, sinasabi ng papalitan nila si Senator Escudero. So, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, mind your own business also. Hindi nyo, huwag nyo pakialaman yung minority. Pakialaman nyo yung sarili ng mga problema. So wala... Tatanggihan namin. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko para akong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Di ba? Tinanong niya, may possibility ba? Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon na mantagin po ninyo. Kiko Barsaga, papailan daw po siya ng ethics. Para yatang natamaan. At marami pong papakulo itong si Kiko Barsaga ha. Ito po, sinilip ko po ang kanyang Facebook page. Ayan po ang nakita ko mga kareaksyon. Sabi niya, Congressman Kiko Barsaga under investigation by Ethics Committee. Romualdez and Saldico, mark safe. Si Kiko Barsaga daw po, papailan ng investigation sa Ethics Committee. Yan. Pero si Romualdez at Saldico walang ethics.
kahit dawit sila sa karumal-dumal na flood control scandal. Ito pa po ito pa yan Ay, nako, meron siyang interview kay OG Diaz. Ayan mga kareaksyon. Si paring OG, ayan po mga kareaksyon. Isa sa mahalaga sa akin malaman paano tayo napunta sa ganito. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Sabi po ni Bongbong Marcos. Ano po sagot niya? Isang presidente, puro tanong pero walang maisip na sagot. Oy, Bongbong Marcos, ginagago ka ni Kiko Barsaga. Ginagago ka ni Kiko Barsaga, Bongbong Marcos. Gago ka ba? Hindi naman. Okay, ito pa. Ay, nako, talagang ginagago niya mag-ama, mga kareaksyon. Ginagago po ni Kiko Barsaga ang mag-ama. Ayan po, ano po sabi dyan? It will be decided this week when the speaker step down and the seat is announced vacant. The House of the Representative will vote between Speaker Kiko Barsaga and Speaker Sandro Marcos. Ayan po mga kareaksyon, Speaker Kiko Barsaga, Speaker Sandro. Nako, meron pa pong pakulo itong si Kiko Barsaga, mga kareaksyon. Mamatay sila sa sama ng loob. Baka ikamatay na talaga namin ang aming sama ng loob sa inyo ni Romualdez. Pero handa kaming mamatay para sa Pilipinas. Naku, napakalulupit po ng post ni Kiko Barsaga. If I were not president, I might be out in the street with them. Siyempre, magwewelga ka kasi gusto mong maging president kung hindi ka president. Sasama daw si Bongbong Marcos sa rally sa September 21. Oy, Bongbong Marcos, welcome ka. Pumunta ka daw, sige. Para makita mo, hinahanap mo ba, welga? Punta ka daw para makita mo, hinahanap mo, welga. Okay. We are marching in the street because we believe in a better future for our country government. The Philippines does not belong to Marcos and Romualdez. Supalpal na naman mga kareaksyon. Ano pa? Ayan mga kareaksyon. Puro mga chika bibs ang pinopost nyo. Di ba? Puro mga, nako, black belter pala Black belter pala to Icon. Di ba? Credible. Kyokushin Karate Tour. Karate Tournament 2025 Robinson Place, Dasmariñas. Nako, karate pala Di ba? Black belter pala Siyempre, kahit ako, kalaban ko si Kiko Barsaga, magpapatalo ako Di ba? Ba't hindi ka magpatalo? Balato ko na lang sa kanya yun, di ba? Ito ba, pakinggan na po natin na nagbabagang balita galing po dito sa mainstream media na hindi bayaran ng GMA7. Hindi raw bayaran ng GMA7, di ba? Ito ba, pakinggan po natin. Magpa-file ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Para yan sa may iba't ibang misbehavior o hindi tamang pag-aasal, kabilang ang pagkanta habang nagsesesyon ang Kamara at pangangampanya umano para maging House Speaker. Nakatutok si Mark Salazar. Teka lang, Mark. Ibig sabihin, misbehavior yun pag sinabi mong corrupt si Romualdez? Ibig ba sabihin pag nagsalita ka ng katotohanan na ang mananagot, imposibleng walang kinalaman si Romualdez at Tambaluslos? Ay misbehavior na yon. Ako naman. Kapag pala nagsalita ka mga kareaksyon dito sa Pilipinas na kayo corrupt, ito corrupt, misbehavior na yon. Pero pag nagnanakaw kayo mga animal kayo, hindi misbehavior. Pag binubulsan ninyo ang pera ng taong bayan, hindi misbehavior. Grabe pag nagsalita ka, ikaw corrupt ka, Romualdez, ikaw corrupt ka, Saldico, ikaw corrupt. Magbago na kayo, lumalis ka kayo sa gobyerno, mga corrupt. Imbestigan kayo. Misbehavior yon. Pero pag binubulsa nila ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno, hindi misbehavior. Ayaw ko na magmura Gusto ko sana sabihin, mapapaputang ina ka talaga kaya lang ayaw ko na magmura Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Anong mali doon? Anong mali doon? Di ba walang mali doon? Kumanta lang ang tao Dinatikos lang yung corrupt na gobyerno. Hindi ba tayo corrupt? Tanong lang. Hindi ba tayo corrupt? Hindi corrupt yung gobyerno natin? Tapos misbehavior yun? Pag sinabi niya Kiko Barsaga, kayo corrupt. Misbehavior na yun? Tayo po na nakaupo
subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Si Garin hindi nireklamo kasama niya nagbablog. Si Kiko lang talaga ang i-complain sa ethics committee. Paano yung partner niya si Garin? Na ano lang, nahagip lang ng camera. Pero tumatawa si Garin eh. Siya. Di ba kasama si Garin? Hindi ko mapigil ang bibig. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bago. Oh, ito ba si Puno, walang yung Puno na to ha. Puno, ikaw ba hindi corrupt? Tumanda ka na dyan sa Kongreso, hindi mo nakikita yung corruption dyan? Ha, Puno? Tumanda ka na dyan ka na nabulok, hindi mo pa nakikita yung corruption? Buti ba yung batang Kiko Barzaga eh? Nakikita niyo yung corruption eh. Di ba? Kahit sabihin mo may sayad yan, at least yung sayad niya, okay. Ha? Anti-corruption yung sayad niya. Kayo, ano sayad ninyo? Ha? Sayad na ang pera ng taong bayan. Di ba? Wala nang mahita. Tanda-tanda mo. Ang tanda-tanda mo, hindi mo nakikita yung ano dyan, nabulag ka na rin sa... Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I am running for speaker, sabi niya. No? Tapos lumapit siya sa sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Sabi ni di ba? Hindi nila alam ang sarcasm. Ito mga bobo to eh. Mga sarcasm lang yung ginagawa ni Kiko Barzaga. Tapos ginagawa niyo siya, you look like meron siya sayad. Sarcasm lang naman lahat ng ginagawa niya eh. Di ba, binubuyo lang niya kayo eh. Meron bang ganun, tumatakbo ka ng speaker? O ko tatakbo, walang ganun, di ba? Di ba, inaano lang niya kayo eh. Binabarubal lang niya kayo eh. Sarcastic lang yun. Sarcasm lang yun. O di ba, hindi nila naintindihan o talagang gusto niyo siyang ihabla sa ethics committee. Di ba, mga ganun lang yun. Meron ba tumatakbong, speaker ako tatakbo? Walang ganun. Eh pag ganun ang ginagawa ni Kiko Barzaga, talagang binabalahura kayo kasi mga balahura kayo, mga animal kayo. Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Kasi nga alam nila, sarcasm lang yun, sarcastic lang yun. Hindi naman, nagpapalabas lang yung tao, nagpapatawa lang. Kasi katawa-tawa para sa kanya, si Tambaluslos. Ang ginodiyos nila dyan si Tambaluslos, katawa-tawa para kay Kiko Barzaga. Siyempre, they will not take him seriously. Pag ako, speaker, binabarubal lang niya kayo eh. Pinapahiya lang niya kayo dyan eh. Hindi nyo alam yun? Kasi baboy. Binababoy kayo ni Kiko Barzaga. Tumingin ka sa salamin Puno kung mukha kang baboy o hindi. Hindi? Okay. Pakitanggal nga po yung baboy in aid of the legislation. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects. Ganun ba? Pag sinabi mo dapat imbestigahan yung taong yan kasi binanggit ni Diskaya, ibig mo ba sabihin ethics na kaagad yun? Wala, hindi ba pwedeng... Grabe naman yan, dictatorship. Ano yung diktador? Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga na umano'y may kalaswaan. Ano ba yung kalaswaan na yan? Tingnan natin. Kalaswaan ba talaga yan? Tingnan natin. Yan lang kalaswaan na? Naku naman kayo. Siyempre nagpa-picture sa kanya yung tao. Nagpa-picture di ba? Alam nga naman hindi siya magpapapictures dyan. Kalaswaan ba yan? Di ba ang kalaswaan yung ginagawa ng mga magnanakaw dyan sa Kongreso? Oy, Puno! Puno ka ng kasinungalingan. Magaling kang black propaganda.
Maitim na yung mga budhi ninyo kayo, mga animal kayo, mga magnanakaw. Sino ba yung mga magnanakaw sa ano? Puno, sino ba yung mga magnanakaw dyan? Hindi mo kilala? Tatawagan ko siya, no? Hello? Hello, pare? Si Reaction TV to. Kumusta na? Nabasa ko yung mga post mo Sabi mo, Kiko Barzaga, si Senator Tito Soto ang protector ni Speaker Martin Romualdez. Si Senator Ping Lacson naman ang protector ni Senator Tito Soto. Di ba pinost mo yun? Sino ba tong chicks na to, yung kasama mo, yung sa picture? Sexy. Sino? Secret. Naiinggit yata sa'yo si Puno inaano ka niya binabatikos ka niya sa pagpipicture. Nagpa-picture lang sa'yo yan. Tapos pinost mo. Nagpipicture sa'yo, tapos pinost mo sa Facebook mo. Ganon, sa page mo. Siya nagpa-picture. Ba't nakarating sa page mo? Pina-upload niya kasi proud siya. Okay. Bye Kasi sa susunod, huwag ka na mag-post ng ganyan. Naiinggit sila, naiinggit. Kumusta yung pangangampanya pala? Kumusta yung pangangampanya? Marami nang boboto sa'yo? Ginagago mo lang sila. Ginagago mo lang. Sige, tuloy-tuloy ka lang dyan. Gaguin mo ng gaguin ng mga animal. Gago na yan. Pinasok daw niya anong pangalan nun? Pinasok niya si Sandro. Si Sandro Marcos. Sabi daw niya, gagawin kitang deputy speaker. Di ba? Tama naman yun. Anak ng presidente, hindi ba gagawin ng deputy speaker? Anak ng presidente yan. Kahit ako, gagawin kong speaker si Sandro. Kung ako yung speaker, anak ng presidente yan Di ba, anak ng presidente si Sandro, di ba? Hindi ba nagda-drugs yan? Sandro, hindi ka ba nagko-cocaine? Tanong lang. Hindi ka ba nagko-cocaine? Kung hindi ka nagko-cocaine, bro, just patuloy mo lang yan. Maganda yan, hindi ka nagko-cocaine. Tuloy-tuloy ka lang sa maganda simulain mo, Sandro. Kung hindi ka nagko-cocaine, maganda yan. Maganda sa kalusugan mo. Maganda bilang isang magandang halimbawa sa mga kabataan. At huwag kang tumulad dun sa mga nagko-cocaine. Sabi ni Pangulong Duterte, tatay mo daw nagko-cocaine panoorin mo nga sinabi ni Pangulong Duterte. Sige Sandro tuloy-tuloy mo lang yan kung hindi ka nagko-cocaine. Very good dyan, very good. Very good ka dyan, very good. Pero minsan nakikita ko yung mga mata mo, halos wala nang tulog di ba? Labag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yung magawain ba yan ng matinong congressman? Gago ka ba, Puno? Yan bang ginagawa niyo dyan sa kongreso, gawain ng matinong congressman? Ano ba sinabi ni Kiko Barzaga? Tingnan po natin anong sinabi ni Kiko Barzaga dyan. Ayan, nasabi niya yan, huwag niyong sunugin ang House of Representatives. Bukas may privilege speech pa ako sa Lunes. Hindi naman sedisyon yan Tama nga naman sinasabi niya bawal ako, hindi rin ako pabor na sunugin yung House of the Representatives. Pwede naman natin gawing yan, ng bodega ng bigas, di ba? Tig to 20 pesos. Sara natin, tapos lagyan natin ng bigas. Sino po bang agree dito na dapat nang isara yung putangin ng House of the Representatives na yan? Huwag sunugin, sara lang, sara. I-fire lahat yung mga congressman na yan. Sabihin mo sa kanila, lahat ng congressman i-fire. Lahat ng mga tiwali, yung mga matitino lang itira natin yan. Si Kiko Barzaga lang, mag-isa siya dyan. Diba, gano'n lang yun, simple lang. Kasama niya yung kasama niya si Puno. Siguro si Puno nun, magiging deputy speaker. May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Puno, paano magiging inciting to sedition yan? Huwag niyong sunugin. Hindi naman niya sinabi sunugin. Gago pa talaga. Di ba sabi niya dyan, huwag niyong sunugin ang House of the Representatives. Bukas may privilege speech pa ako sa Lunes. Di ba? Wala naman sinabing masama dyan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Puno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun, and I think everybody is seeing that. Hindi, well siya, well, very well. Ikaw lang ang hindi well. Puno, magpatingin ka yung katawan mo. Puno na ng kasinungalingan. Hindi raw well si Barzaga. Hindi ba well yun?
Sinasabi nga niya si Tambaluslos dapat imbestigahan eh. Ibig mo ba sabihin pag sinabing hindi na well, pag kumuda na ang laban sa inyo yung tao, hindi na well? Ano yung well sa inyo? Yung nagnanakaw, mga putangin na kayo? Pero tinanong si Puno, kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga Yun. ng eleksyon at inupo pa bilang assistant majority leader? Tama. Ang tatay ni Congressman Kiko Barzaga, Walang usapan si tatay niya. Bakit nyo ginawang assistant majority deputy floor leader? Gago ka pa, Puno? Gago ka ba? is the former Congressman PD Barzaga, Elpidio Barzaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress. Kasi, mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga, pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga. Para sa GMA Integrated News. Yun ba ang may sayad? Yung bang post na yun may sayad para siya, Puno? Grabe naman kayo. Huwag naman ganyan, pangit yan, pagbibintang yan eh. Sure, pwede bang magbago ulit ang liderato ng Senado kahit kakaupo pa lamang sa pwesto ni Senate President Tito Soto? Naku po, usap-usapan na talaga mga kareaksyon. Kahit sa mainstream media, usap-usapan na. Sabi po kasi ni JBRC to, gusto nilang isave ang institusyon. Gusto nilang isave ang Senado. Kaya pinalitan nila si Chis. Ngayon, ano nangyari? Lalong magulo ang Senado. Ginagago niyo si Marcoleta eh. Ang dami niyo dapat gagawin, si Marcoleta pa eh. Lalong magulo. O dapat palitan na naman yan, isave niyo na naman ang Senado. Ang gugulo si Wambol eh. Ulitin natin. Sure, pwede bang bago ulit ang liderato ng Senado kahit kakaupo pa lamang sa pwesto? Sure, pwede bang magbago ulit ang liderato ng Senado kahit kakaupo pa lamang sa pwesto ni Senate President Tito Soto? Monica, the Senate President serves at the pleasure of the majority. Ibig sabihin, hanggang patuloy ang suporta ng mayorya ay mananatili ang kanilang ibinoto na tagapangulo ng Senado. Kumalat sa social media nitong weekend ang isang breaking news na may panibagong umanong kudeta sa Senado para sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Agad itong pinabulaanan ni Senador Panfilo Lacson at tinawag na fakey breaking news ang naturang ulat. Si Senador Tito Soto na isang linggo pa lang naupo bilang tagapangulo ng Senado, tumangging kumpirmahin ang naturang issue. Ewan ko. Wala akong... No comment. Of course, you always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So, if there are majority of the members of the Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. Kaya nagdi-dinner ang mga masarap ang dinner nila, di ba? O, di ba? Mga reaksyon, so be it daw, so be it. Ayan po ang majority, di ba? Tuwang-tuwa naman si Subiri. Kasi si Subiri, isang talo ng... actually, gusto ko si Subiri. Sa lahat po ng mga majority, si Subiri, medyo ano yan eh. Okay yan, okay. Nagalit lang kay SP. Sinipa siya, di ba? Pero okay yan si Subiri, okay. Pero mga reaksyon, kaya nga, ang sinasabi natin dito, siyam po yung minority. Ilan lang yung kailangan? Apat lang sa mga yan. Pag lumipat yan, wala na, tapos na.
Ayon pa kay Soto, sa kanyang palagay ay solid pa rin ang majority na binubuo ng 15 senador. Nagsagawa pa ng caucus sa pagpupulong ang mayorya bago sumalang sa plenaryo ngayong araw. Binigyan din naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nagbukas ng issue at sumagot rin ito nang kumalat na ang balita. Ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Maiku. Siya din bumarel nung Maiku. Ang tawag doon, hold up. Idol ko talaga ito si Cayetano. Hulid up. Eh syempre, pulis si Pampi, di ba?